Kaibigan, madalas bang nararamdaman mo na mahirap magpahayag ng sarili mo? Na parang may mga bagay kang gustong gawin, pero natatakot kang magkamali. Kung bago ka dito at gusto mo mag-focus sa iyong self-improvement gamit ang matinding pamamaraan ng Stoicism, mag-subscribe ka na at sabay-sabay nating tuklasin ang epektibong paraan ng pagbabago. Siguro, iniisip mo, paano ko ba lalakasan ang loob ko at tatanggalin ang pagiging mahiyain ko? Kung oo, huwag kang mag-alala. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 sikreto para lumakas ang iyong loob at magtagumpay sa lahat ng bagay. Hindi lang sa harap ng ibang tao, kundi pati na rin sa sarili mong mata. Kaya naman, kung gusto mong matutunan ang mga sikreto na ito, tapusin ang video at samahan mo ako sa journey na ito. Isa ka ba sa mga taong laging nanginginig sa takot bago magsalita sa harap ng marami? O kaya'y nahihirapan sa pagpapahayag ng sarili dahil sa takot na ma-judge? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumaan sa ganyang pakiramdam. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan upang malampasan ito? Paano kung matutunan mong maging mas matatag at tiwala sa sarili mo? Ngayon, tatalakayin natin ang 10 sikreto kung paano lumakas ang iyong loob at mawala ang pagiging mahiyain. Una, tanggapin mo ang iyong takot. Ayon kay Marcus Aurelius, ang takot ay hindi kaibigan ng tapang. Hindi mo kailangan iwasan ang takot, kundi dapat mo itong tanggapin at harapin. Bawat tao ay may takot, pero ang pagkakaroon ng lakas ng loob ay hindi nangangahulugang walang takot, kundi ang pagiging handa mong lumaban dito. Ang unang hakbang ay tanggapin na natural lang ang matakot at hindi ito magpapahina sa iyo, kundi magtutulungan kayo upang maging mas malakas. Pangalawa, pagtanggap sa sarili. Ang susunod na hakbang para lumakas ang loob ay ang pagtanggap sa iyong kahinaan at kalakasan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magtagumpay. Ayon kay Marcus Aurelius, walang masama sa pagiging imperpekto. Ito ay bahagi ng ating pag-unlad. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong flaws, magiging mas madali ang pagpapakita ng iyong sarili nang hindi natatakot sa opinyon ng iba. Pangatlo, magsimula ng maliit na hakbang. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Mag-umpisa ka sa mga maliliit na hakbang. Bawat maliit na tagumpay ay makakatulong sa iyong pagpapalakas ng loob. Kung masanay ka sa maliliit na tagumpay, madali na lang makuha ang malalaking tagumpay. Minsan, ang unang hakbang lang ang pinakamahirap. Pang-apat, baguhin ang iyong pag-iisip. Kung lagi mong iniisip na hindi mo kayang gawin ang isang bagay, malamang na magiging totoo ito. Ang ating isipan ay may kapangyarihang magtakda ng ating katotohanan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang isipan ay isang puwersa na magdadala sa iyo sa tagumpay o kabiguan. Palitan ang takot at duda ng positibong pag-iisip at makikita mong mas magiging madali ang magpahayag ng sarili mo. Panglima, pag-aralan ang iyong mga pagkatalo. Hindi lahat ng bagay ay magtatagumpay kaagad. Pero sa bawat pagkatalo, may aral na matututunan. Ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina, kundi isang pagkakataon upang matuto. Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga pagsubok ay hindi para patumbahin ka, kundi para palakasin ka. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own." Sa Tagalog ay, hindi ko maintindihan. Mahal natin ang sarili natin higit sa iba, pero mas pinapahalagahan natin ang iniisip nila kaysa sa iniisip natin. Paalala ito na ang takot at hiya ay madalas bunga ng sobrang pag-aalala sa opinyon ng iba. Kung tunay mong mamahalin ang sarili mo, mawawala ang takot na husgahan. Pang-anim, maging handa sa pagtanggap ng puna.
Ang pagiging mahiyain ay kadalasang sanhi ng takot sa opinyon ng iba. Ngunit kung magiging bukas ka sa mga puna at opinyon ng iba, matututo kang mag-improve. Tandaan mo, ang mga puna ay hindi personal na atake, kundi pagkakataon na maging mas magaling. Kapag tinanggap mo ang mga feedback, magiging mas handa ka sa mga pagkakataon na kailangan mong magpahayag ng iyong sarili. Pangpito, mag-set ng malinaw na layunin. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay isang malaking tulong sa pagpapalakas ng loob. Kapag alam mo ang iyong direksyon, hindi ka matatakot na maglakbay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang layunin mo ay ang gabay ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan mong ang iyong layunin ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy, kahit na may mga pagsubok. Pangwalo, magkaroon ng mga suportang tao. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan at pamilya na sumusuporta sa iyo ay makakatulong upang magtagumpay ka. Kapag may mga taong naniniwala sa iyo, madali mong matutunan na maging tiwala sa iyong sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may bahagi sa iyong tagumpay. Pangsyam, maging tapat sa iyong sarili. Minsan, nagiging mahiyain tayo dahil natatakot tayong mapagtawanan o mawalan ng paggalang. Pero, kung magiging tapat ka sa iyong sarili at hindi ka matatakot magpakita ng iyong tunay na pagkatao, makikita mong mas magiging magaan ang buhay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iniisip ng iba, kundi sa kung paano ka makatarungan sa iyong sarili. At pangsampu, huwag matakot magkamali. Ang takot sa pagkakamali ay isang malaking hadlang sa pag-unlad. Ngunit ang pagkakamali ay bahagi ng ating pagkatuto. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pagkakamali ay isang pagkakataon na magsimula ulit ng mas matalino. Huwag matakot magkamali dahil sa bawat pagkatalo, natututo ka at mas lumalakas ang loob mo. Kaibigan, tandaan mo, ang lakas ng loob ay hindi isang bagay na bigla na lang ibinibigay ng mundo. Ito ay isang bagay na pinipiling buuin araw-araw. Ang bawat maliit na hakbang, ang pagtayo kahit natatakot ka, ang pagsasalita kahit nanginginig ang boses mo, ang pagharap sa tao kahit gusto mong umiwas, lahat yan parte ng proseso. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magmukhang matapang sa lahat ng oras. Ang tunay na tapang ay yung pagtanggap na mahina ka, pero patuloy ka pa ring sumusubok. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Sa pagharap mo sa mundo, tandaan mong hindi mo kailangan magsalita o gumawa ng bagay para lang mapansin. Ang iyong katahimikan, ang iyong paninindigan, ang iyong mabubuting gawa, iyon ang magbibigay sa iyo ng respeto at tiwala, hindi lang ng iba, kundi lalo na ng sarili mo. Kaya sa bawat araw na nararamdaman mong mahina ka, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, dahil kaya ko ang sarili ko. Dahil kapag natutunan mong panghawakan ang sarili mong tiwala, walang sino man ang makakapagpabagsak sa iyo. Kaibigan, sa mga sekreto na ito, sana'y natutunan mo kung paano palakasin ang iyong loob at tanggalin ang pagiging mahiyain. Ano sa mga hakbang na ito ang pinakamadaling gawin para sa iyo? I-share mo sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe upang maging bahagi ng ating journey. Tandaan mo, ang tunay na lakas ng loob ay nagsisimula sa iyong mga hakbang patungo sa pagbabago. At kung mayroon kang topic suggestion o hindi kaya katanungan, i-comment mo lang dyan sa baba, kaibigan. Baka mabasa ko ang iyong suggestion o komento at baka sa iyo pa mismo manggaling ang topic na tatalakayin natin sa mga susunod na video. Dito, magtutulong-tulungan tayo upang maging mabagsik, mas matindi, pero sa tahimik at simpleng paraan gamit ang Stoicism. Hanggang sa muli, mga kaibigan.